Magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong guro ngayong hapon na ito na si Binibining Apple Siri Mutigi. Handa na ba kayo sa ating panibagong talakayan ngayong hapon na ito? Kung gayon ay nais kong basahin ninyo ang ating layunin ngayong hapon. Pagkatapos ng talakayan, 75% ng mag-aaral ay inaasahang may paliwanag ng mga mag-aaral ang speech act theory kabilang ang kanilang oras sa kahalagahan sa pagsusuri ng komunikasyon. Matukoy at maipaliwanag ng mag-aaral ang kahalagahan ng speech act theory. Mapakapagsuri ng isang maikling video clip gamit ang speech act theory upang ipakita ang epekto ng wika sa komunikasyon. Ngayong hapon na ito, ang tatalakayin natin ay patungkol sa teorya ng diskurso. Pero bago yan ay isa-isahin muna natin kung ano ba ang teorya. Ang teorya, ito yung pag-aaral at ang diskurso, ito yung pangkomunikatibong pamaraan sa higit isa o dalawang tao. Kapag ihalo-halo natin ito, teorya ng diskurso, ito yung pag-aaral kung paano ginagamit ang wika sa mas epektibong pamamaraan. Locutionary act, pagsasabi, pagbigkas, at pagsasalita ng mga tiyak na pahayag na walang dalang ibang kahulugan sa pakikinig. Ibig sabihin, ang locutionary, ito yung direktang mga salita na walang halong kahulugan. Madali lang maintindihan ng tagapakinig. Halimbawa, kumuha ka ng pinggan. 'Di ba? Ang pagsalita ng kumuha ng pinggan ay mandali mo lang naiintindihan na kukuha ka ng pinggan. Isa pang halimbawa, pupunta kami ng SM mamaya. 'Di ba? Walang halong kahulugan. Naintindihan mo ang pahiwatig ng iyong kaibigan na pupunta siya ng SM. Yun ang tinatawag na locutionary act. Direktang maintindahan at walang halong kahulugan ang salita na sinasabi ng tagapagsalita. A locutionary act, ito ay kakatawan sa iba pang kahulugan na naiintindihan ayon sa kung paano nasabi ang pahayag. Kung ang locutionary ay direkta na walang halong kahulugan, ang illocutionary naman ay may halong kahulugan at may ibig sabihin siyang gustong ipahiwatig ng tagapakinig na nais niyang maiintindihan. Magbigay ako ng halimbawa. Marami na kayong hugasin at hindi ninyo hinuhugasan ang inyong pinggan. Nakatambak lang ito sa inyong hugasin. Kaya isang hapon, dumating ang iyong inay na galit at pawis na pawis. Nang nakita niya na marami ng hugasin na nakatambak, sinabi niya, "Wow! Tambak na ang hugasin dito ha!" Dahil sa narinig mo, dali-dali kang tumayo at hinugasan ang mga pinggan. 'Di ba? So balik tayo. Sabi ng iyong inay na, "Wow! Ang tambak na ng hugasin dito ha?" Sa pangungusap na iyon, hindi siya nagsabi na maghugas ka ng pinggan. Pero naintindihan mo na kailangan ka nang maghugas ng pinggan dahil sa ekspresyon ng kanyang muka at ang diin ng kanyang pananalita, kahit hindi man direkta na pagkasabi ay naiintindihan mo na galit na iyong inay dahil hindi ka pa naghuhugas ng pinggan. Kaya hinugasan mo ang pinggan at nauunawaan mo ang sinasabi ng iyong inay na, "Wow, tambak na ang hugasin dito ha?" Kahit hindi direkta ang pagkasabi na maghugas ka ng pinggan. Maliwanag? Naiintindihan mo ba ang illocutionary? Kung gayon ay dadako tayo sa perlocutionary. Ano nga ba ang perlocutionary? Perlocutionary act, epekto ng mismong pahayag o pagsasagawa ng kilos. Ngayon naman, ang perlocutionary act, ito yung maging reaksyon o ano yung maging kilos ng tagapakinig pagkatapos sinabi ng tagapagsalita. So magbigay ako ng halimbawa.
Balik tayo sa locutionary. 'Di ba sabi ng iyong inay na, "Wow ha, tambak na ang hugasin dito." Pagkasabi yaon ay tumayo ka at naghugas ng pinggan. Ang perlocutionary act doon ay yung tumayo ka at hinugasan ang pinggan. Dahil yun yung naging response o naging bunga ng sinabi ng iyong ina. Ang kilos o kung ano yung naging kilos ng tagapakinig. So sa madaling salita, ang perlocutionary act, ano yung naging reaksyon o kilos ng tagapakinig pagkatapos sinabi ng tagapagsalita. Naiintindihan niyo ba? Wow! Magaling! Kung gayon ay balikan natin yung tatlong konsepto ng speech act theory. Una, ang locutionary. Ano nga yung locutionary? Talagang nakinig kayo sa ating talakayan ngayong hapon na ito. Tama, ang locutionary, ito yung mga salitang walang halong kahulugan na sinasabi ng tagapagsalita sa tagapakinig. Ano naman yung illocutionary? Ang siyang tunay. Illocutionary, yung mga salitang may halong kahulugan. Ano naman ang perlocutionary? Wow! Tama ka! Ang perlocutionary, ito yung naging kilos pagkatapos sinabi ng tagapagsalita sa tagapakinig. Kung ano yung naging response ng tagapakinig. Talagang naiintindihan ninyo ha? Para sa ating aplikasyon, kung talagang nakikinig kayo sa ating talakayan ngayong hapon na ito, ay nais kong tingnan ninyo ang video na aking ipapakita sa inyo at magbigay kayo ng refleksyon kung may nakikita kayong locutionary, illocutionary, at perlocutionary act sa senaryo na video na aking ipapakita. Nagkakaintindihan? At ang refleksyon na inyong nagawa, ipapasa ninyo ito bukas. Nagkakaintindihan, class? Kung gayon ay tingnan mo ang ating video para ito sa iyo. At doon nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Muli, ako ang inyong guro, si Binibining Apple Siri Mutige, na nagsasabing, paalam!